Inagawa ng dangal, sa gitna ng banal na pagdiriwang, itinapon na parang basura ng lalaking sinumpaan kong mamahalin habang buhay. Habang sila ay nagpapakasasa sa kasalanan, ako ay iniwan sa gitna ng unos. Ngunit ang araw na pilit nilang ikinubli ay muling sisikat upang sunugin ang kanilang mga kasinungalingan. Kaya mo bang panoorin ang iyong kaaway na lumuhod at magmakaawa? Ang paghihiganti ay hindi laging madugo. Kung minsan, ito ay masilaw na tagumpay. Sino ang tunay na magtatagumpay sa huli? Hindi ko siya kailanman minahal marikit. Ang bawat halik, ang bawat matatamis na salitang binigkas ko sa kanya ay bahagi lamang ng isang masalimuot na arkitekturang binuo ko upang gumuho ang buong pagkatao ng mga Ortega. Ginagamit ko lang ang pag-ibig niya para mabura ang utang na loob ng pamilya ko sa mga taong pumatay sa dangal ng tatay ko. Ang boses ni Elias ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng silid-dasalan ng pamilya Ortega. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng pagsisisi. Ang malamig at kalkuladong tono ng kanyang pananalita ay tila yelo na dumadaloy sa mga ugat ng sinumang makakarinig nito. Sa kabilang panig ng mabigat na pintuang kahoy, nakatayo si Solana. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit at mamahaling relo na balak niyang isorpresa kay Elias bilang pasasalamat sa pagiging isang mabuting ama at asawa. Kanina lamang, sa gitna ng marangyang selebrasyon ng binyag ni Lito, ang kanyang puso ay halos sumabog sa kaligayahan. Inisip niya na sa wakas, nabuo na ang pangarap niyang pamilya sa ilalim ng biyayang galing sa langit. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak ng sampagita na nakakwinta sa rebulto ng Birheng Maria ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis. Ang pagod ng isang inang magdamag na nag-asikaso para maging perpekto ang unang mahalagang kaganapan sa buhay ng kanyang anak. Ngunit ang bawat salitang lumabas sa bibig ng lalaking itinuturing niyang mundo ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa bawat selula ng kanyang puso. Poor Solana, narinig niya ang boses ni Marikit, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang babaeng itinuring niyang higit pa sa kapatid. May kasamang mahinhin, ngunit nakakangilong tawa ang tinig nito. She's so naive. Akala niya talaga, ang isang tulad mong arkitekto na may ambisyon ay makukontento sa isang babaeng puro kabaitan lang ang alam. Kung alam lang niya na habang hinihele niya si Lito kagabi, tayo ang magkayakap sa opisina mo. Huwag mo na siyang alalahanin, sagot ni Elias. At sa pagkakataong ito, ay may narinig si Solana na kalansing ng baso, isang tunog ng pagdiriwang sa gitna ng pagtataksil. Ang mahalaga, pirmado na niya ang mga dokumento. Ang kontrol sa Palawan Eco Resort ay unti-unti nang lumilipat sa akin. Pagkatapos nito, itatapon ko na ang basurang ito sa kalsada kung saan siya nararapat. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo para kay Solana. Ang relong hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri, bumagsak sa makapal na alpombra nang walang ingay, ngunit sa kanyang pandinig, ang bawat segundo ay tila isang malakas na dagundong ng gumuho niyang pangarap. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, tila ang mga buto niya ay naging tubig. Napasandal siya sa malamig na pader. Ang kanyang dibdib ay kumikipot. Ang hangin ay tila ipinagkakait sa kanyang mga baga. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha. Dahil ang kanyang mga luha ay tila natuyo sa tindi ng init ng puot at sakit, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumampal sa kanya. Ang puting puntas ng kanyang damit na isinuot para sa binyag ay tila naging isang sapot na sumasakal sa kanya. Ang mga tawa ng mga panauhin sa labas, ang tunog ng masayang musika, at ang halimuyak ng mamahaling pagkain ay naging isang malaking pangungutya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sipain ang pinto, at hilahin palabas ang 2 taong naroon sa loob. Ngunit nanatiling nanigas ang kanyang katawan, tila ipinako sa sahig ng katotohanan. Wala siyang nagawa, kundi ikuyom ang mga kamao hanggang sa bumaon ang mga kuko
Sa sariling balat, nag-iiwan ng mapupulang bakas na wari refleksyon ng sugat sa kanyang kalooban. Bawat tibok ng kanyang puso ay kumakatok ng masakit sa kanyang dibdib. Isang tahimik ngunit malupit na paalala kung gaano siya naging bulag sa katotohanan. Paano naging ganito kalupit ang tadhana? Ang lalaking pinaglaban niya laban sa sarili niyang pamilya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at yaman ay ang siya palang anay na dahan-dahang umuubos sa pundasyon ng kanyang pagkatao. At ang kaibigang pinagsabihan niya ng lahat ng kanyang mga lihim ay ang siyang ahas na tumutuklaw sa kanya sa likuran. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang malamig na katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang mahabang bulong na ayaw tumigil. Saan kukuha ng lakas? Ang isang pusong itinuring na tahanan, ang isang malaking kasinungalingan. Lalo na ngayong ang pintuan ng katotohanan ay tuluyan ng isinara sa kanyang mukha. Tumayo si Solana sa madilim na pasilyo, isang anino ng babaeng masaya, ilang minuto lang ang nakakalipas. Ang kanyang mukha ay naging parang marmol, malamig, maputla, at walang buhay. Alam niyang ang gabi ng binyag ng kanyang anak ay hindi magtatapos sa mga dasal at pagpapala, kundi sa isang sumpa na magbabago sa agos ng kanyang tadhana habang buhay. Habang ang halakhak ni Elias at Marikit ay muling umaling-awngaw sa loob ng silid-dasalan, isang bahagi ng pagkatao ni Solana ang tuluyan ng namatay, kasabay ng huling pagkurap ng kandila sa altar na malayo sa kanyang paningin. Tingnan ninyong mabuti ang mga larawang ito. Tingnan ninyo kung anong uri ng babae ang pinagkatiwalaan ni Elias ng kanyang dangal at ng hinaharap ng kumpanya. Ang boses ni Marikit ay parang isang matalim na huni ng sirena na bumasag sa katahimikan ng malawak na salas ng mga Ortega. Hawak niya ang isang makapal na sobre at isa-isang inilatag sa ibabaw ng mesa ang mga litratong kuha sa dilim, mga larawang sadyang dinalubhasa upang magmukhang si Solana ay nasa bisig ng ibang lalaki. Ang bawat imahe ay isang kasinungalingang nakabalot sa katotohanan ng anggulo at anino. Kakalabas pa lamang ni Solana mula sa silid-dasalan, ang kanyang puso ay tila isang basag na kristal na pilit niyang binubuo sa bawat hakbang. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bago pa niya mailabas ang puot na narinig niya kanina, ay naunahan na siya ng malupit na binalak ng kanyang kaaway. Nakita niya ang kanyang biyenan. Ang mga pinsan at ang mga matatandang kamag-anak na kanina ay nakangiti sa kanya, na ngayon ay may bakas ng pandidiri sa kanilang mga mata. Ang hangin sa loob ng mansyon na dati ay amoy mamahaling pabango at kasaganaan, ngayon ay tila naging malapot at mahirap lang hapin. Solana, how could you? Ang boses ni Elias ay gumaralgal, isang pagganap na karapat-dapat sa isang parangal. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang lalaking gumuho ang mundo. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang pangalan ko, ang pag-ibig ko, pati ang kaluluwa ko. Pero sa likod ko, ganito pala ang ginagawa mo. Elias, hindi totoo yan. Narinig ko kayo sa silid-dasalan. Alam ko ang plano ninyo. Pilit na sumigaw si Solana, ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng kanilang mga paratang. Stop lying, Solana! Sigaw ni Elias at ang tunog ng kanyang boses ay nagpayanig sa mga mamahaling chandelier sa kisame. The documents don't lie. Ang prenuptial agreement na pinirmahan mo, dahil sa pagtataksil na ito, wala kang makukuha kahit isang kusing. At higit sa lahat, hindi ko hahayaang ang isang babaeng tulad mo ang magpalaki sa anak ko. Kasabay ng kanyang mga salita ay ang biglang pagdilim ng langit sa labas. Ang liwanag ng buwan sa Palawan ay nilamon ng makakapal at maiitim na ulap. Ang unang patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa mga dambuhalang bintanang salamin na lumilikha ng isang mabigat at mabilis na ritmo na tila tumitibok na kaba sa dibdib ni Solana.
Hindi niyo pwedeng kunin si Lito. Anak ko siya. Humagulgol si Solana. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa itaas, kung saan natutulog ang sanggol, ngunit mabilis siyang hinarang ni Marikit. "You are unfit, Solana," bulong ni Marikit sa kanyang pandinig. Sapat lang para siya lang ang makarinig. Ang amoy ng pabango ng babae ay tila amoy ng kamatayan para kay Solana. Sa paningin ng mundo, isa kang makasalanan. At sa paningin ni Elias, isa ka lang basura na tapos na niyang pakinabangan. Alis. Sa isang marahas na pagkilos, hinablot ni Elias ang braso ni Solana at kinaladkad siya patungo sa pintuan. Ang lakas ng lalaki ay hindi mapantayan ng nanghihinang katawan ng babae. Sa bawat paghila, nararamdaman ni Solana ang pagkapunit ng kanyang damit, ang pagkakagasgas ng kanyang balat sa makinis na sahig na siya mismo ang pumili ng disenyo. Pagbukas ng dambuhalang pintong nara, ang bagsak ng ulan ay tila isang pader ng malamig na tubig na sumalubong sa kanila. Ang hangin ay humahagupit, nagdadala ng amoy ng dagat at basang lupa. Sa gitna ng dilim, naririnig ni Solana ang isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal. Ang malakas at gulat na iyak ni Lito mula sa loob ng bahay. "Lito, ang anak ko. Elias, parang awa mo na. Wag ang anak ko." Isinubsob ni Solana ang kanyang muka sa semento ng driveway. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa sapatos ni Elias. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, bumubuo ng maliliit na ilog sa kanyang namumutlang mukha. Ngunit ang puso ni Elias ay mas matigas pa sa batong kinatatayuan nila. Tinabig niya ang kamay ni Solana at tinalikuran ito nang walang lingonbak. Ang tunog ng pagsasara ng mabigat na pinto ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Isang hudyat na ang mundo ng karangyaan at pag-ibig ay tuluyan ng naglaho para sa kanya. Nanatiling nakadapa si Solana sa putikan. Ang kanyang puting damit na isinuot para sa binyag ay puno na ngayon ng dumi at mantsa. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang likod ay tila mga latigo na nagpapaalala sa kanyang kabiguan. Ang lamig ay unti-unting nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit ang mas matinding lamig ay ang nararamdaman niya sa kanyang walang laman na mga bisig. Wala siyang sapatos, wala siyang pera, at wala siyang matutuluyan. Ang tanging dala niya ay ang gunita ng huling iyak ng kanyang anak at ang hapdi ng katotohanang ang lahat ng kanyang inakala na langit ay isa palang maingat na inihandang impyerno. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa dambuhalang bakal na gate ng mansyon. Ang kanyang mga kuko ay nag-iwan ng mga gasgas sa malamig na metal habang pilit niyang tinitingnan ang liwanag ng bahay na unti-unting namamatay sa kanyang paningin. Ang bawat ilaw na pinapatay sa loob ay tila isang bahagi ng kanyang pag-asa na binubura ng kadiliman. Paano magpapatuloy ang isang ina kung ang tanging dahilan ng kanyang paghinga ay ipinagkait sa kanya sa gitna ng isang gabing walang kasing pait? Humiga si Solana sa gilid ng kalsada. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding ginaw at trauma. Ang tubig mula sa langit ay patuloy na bumubuhos, tila sinusubukang hugasan ang kanyang pagkatao mula sa lupang dati niyang pag-aari. Sa gitna ng dagundong ng kulog at hagupit ng hangin, ang tanging natirang buhay sa kanya ay ang alab ng huling pangakong binuo niya sa kanyang isipan bago siya tuluyang mawalan ng malay. Mamatay man siya sa gabing ito, ang kanyang kaluluwa ay hindi hihinto hanggat hindi niya muling nayayakap ang anak na ninakaw sa kanya ng kasakiman. Ang bawat hakbang sa lupang puno ng grasa at tira-tira ng isda ay tila isang paalala na ang buhay ay hindi na kailanman magiging kasingkinang ng dati. Ang amoy ng dagat na dati ay simbolo ng bakasyon at karangyaan sa Palawan. Ngayon ay naging amoy ng pawis, kalawang, at bulok na pangarap sa madilim na sulok ng daungan ng Maynila. Si Solana, na ngayon ay nagpapakilala bilang ana,
ay nakatayo sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw. Ang kanyang balat na dati ay kasing kinis ng porselana ay unti-unti nang nilalamon ng itim na uling at alikabok. Nakasuot siya ng malapad na sombrero at maluwag na kamiseta upang itago ang kanyang pagkatao mula sa mapanuring mga mata ng mundo. Ang bawat sako ng bigas na kanyang pinapasan ay tila ang bigat ng buong mundong ipinatong sa kanyang payat na balikat. Sa tuwing ibinababa niya ang mabigat na pasanin, nararamdaman niya ang matinding kirot sa kanyang likuran. Isang hapdi na hindi kayang tapatan ng anumang pisikal na sugat dahil ang tunay na lamat ay nasa kanyang kalooban. Huling karga na yan, Ana. Magpahinga ka muna bago ka maging mistulang bangkay dyan. Sigaw ng isang matandang lalaking kapatas. Ang kanyang boses ay naging isang magaspang na ingay sa gitna ng ingay ng mga makinang nagkakarga ng kargamento. Tumango lamang si Solana. Hindi siya nagsasalita kung hindi kinakailangan. Ang bawat pagbuka ng kanyang bibig ay tila isang pagsasayang ng enerhiyang kailangan niya para mabuhay hanggang sa susunod na araw. Lumakad siya patungo sa isang maliit at tagping-tagping barong-barong sa dulo ng pier, kung saan ang mga mine ng yero ay tila sumasayaw sa tuwing may dadaan na malakas na hangin. Lumilikha ng isang malungkot at paikot-ikot na ritmo sa gitna ng katahimikan. Doon, sa gitna ng mga nagliliparang alikabok, nakaupo ang isang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay balot ng puting ulap ng katarata, ngunit ang kanyang muka ay may bakas ng isang kakaibang kapayapaan. Siya si Nanay Elena. Sa kabila ng kanyang pagkabulag, tila nakikita niya ang bawat sugat sa kaluluwa ng babaeng lumalapit sa kanya. Nararamdaman ko ang bigat ng iyong bawat hakbang, anak. Malambot na wika ni Nanay Elena. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Ang alikabok sa iyong balat ay madaling hugasan, ngunit ang alikabok sa iyong puso, iyan ang mahirap alisin. Hindi sumagot si Solana. Umupo siya sa sahig na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Inilabas ni Nanay Elena ang isang maliit na mangkok na may lamang lugaw, isang malabnaw na kanin na may kaunting piraso ng luya. Ang usok na nagmumula sa mainit na pagkain ay naging isang mabangong pangako ng pansamantalang ginhawa. Kain na, Ana. Huwag mong hayaang mamatay ang iyong katawan dahil lamang ang iyong puso ay matagal nang naghihintay na muling mabuhay, sabi ng matanda habang dahan-dahang iniaabot ang mangkok. Ang paghaplos ng kamay ni Nanay Elena sa kamay ni Solana ay nagparamdam sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang init ng tunay na pagmamahal ng isang ina. Sa bawat higop ni Solana ng lugaw, nararamdaman niya ang unti-unting pagtunaw ng yelong nakabalot sa kanyang dibdib. Dito, sa pinakamahirap na bahagi ng lungsod, nakatagpo siya ng isang taong walang hinihinging kapalit. Isang taong nakikita ang kanyang halaga sa kabila ng dumi ng kanyang anyo. Nang sumapit ang gabi, at ang tanging liwanag na lamang ay ang aandap-andap. Naningas ng isang gasera, kinuha ni Solana ang isang maliit at gusot-gusot na tela mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang maliit na medyas, ang kaisa-isang bagay na nadampot niya bago siya kinaladkad palabas ng mansyon. Isang maliit na puting medyas na may burda ng maliit na araw, ang huling alaala niya kay Lito. Inilapit niya ang medyas sa kanyang ilong. Pilit na hinahanap ang amoy ng gatas at ang bango ng sanggol sa gitna ng amoy ng lansa at usok. Sa sandaling iyon, ang kanyang matatag na anyo ay tuluyang gumuho. Isang tahimik na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog na tila isang sugatang ibon na naghahanap ng pugad. Idiniin niya ang kanyang mga labi sa maliit na tela. Isang halik na punong-puno ng pangungulila at pangakong hindi kailanman mapapako. Mahal ko, ang aking anak. Bulong niya sa dilim. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Hintayin mo si Mami. Darating ang araw, hindi na tayo magtatago sa alikabok.
Hindi na malaya ni Solana na sa kabilang sulok ng barong-barong, si Nanay Elena ay tahimik na nakikinig. Ang matanda ay may hinahawakang isang lumang liham na tila matagal na niyang itinatago sa kanyang dibdib. Ang bawat hikbi ni Solana ay tila isang tinik na tumutusok sa konsensya ng matanda, isang lihim na may kinalaman sa pamilyang sumira sa buhay ng babaeng nasa kanyang harapan. Habang ang mga alon sa daungan ay humahampas sa mga haligi ng pier, lumilikha ng isang malalim at nakakalunod na tunog. Isang bagong katanungan ang nagsimulang mabuo sa gitna ng katahimikan. Ano ang nakatago sa loob ng liham ni Nanay Elena na tila may kapangyarihang magpabagsak sa mga dambuhalang pader ng kasinungalingang itinayo ni Elias? Magnanakaw! Ikaw ang kumuha ng nawawalang pitaka mula sa kargamento ng mga turista, di ba? Huwag kang magkunwaring inosente, Ana. Ang sigaw ng isang matabang kapatas ay pumunit sa katahimikan ng hapon sa daungan. Marahas nitong hinablot ang braso ni Solana, sapat na lakas upang mapangiwi ang babae sa sakit. Ang mga tao sa paligid, mga kapwa kargador at mga batang lansangan ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mata ay puno ng paghuhusga. Sa mundong ito, ang isang mahirap na tulad niya ay laging unang pinaghihinalaan sa bawat pagkakamali. Wala akong kinuha. Nagtatrabaho lang ako ng maayos. Mahinang ngunit mariing sagot ni Solana. Pilit niyang binabawi ang kanyang braso, ngunit ang higpit ng pagkakahawak ng lalaki ay tila isang bakal na pait na nagiiwan ng pasa sa kanyang balat. Wait, bitawan mo siya. Wala kang ebidensya para saktan ng babaeng yan. Isang baritono at kalmadong boses ang namagitan. Isang lalaking nakasuot ng maayos na polo shirt at may dalang leather briefcase ang lumapit. Siya ay si Datu, isang abogadong madalas makita sa daungan dahil sa pagtulong nito sa mga kasong pro bono ng mga manggagawa. Ang kanyang mga mata ay matalas, punong-puno ng talino, ngunit may bahid ng malasakit na bihirang makita sa mga taong may mataas na katayuan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila tumigil ang oras para kay Datu. May nakita siya sa likod ng uling at dumi sa mukha ni Ana. Isang uri ng ningning sa mga mata na hindi pag-aari ng isang karaniwang kargador. Isang uri ng dignidad na tila isang hiyas na natabunan lamang ng putik. Attorney, itong babaeng ito, siya ang huling nakita sa tabi ng mga gamit. Paliwanag ng kapatas, ngunit agad siyang pinutol ni Datu. Saksi ako na kanina pa siya nagbubuhat sa kabilang dulo ng pier. Kung itutuloy mo ang pananakit sa kanya, sisiguraduhin kong may kakaharapin kang reklamo sa opisina ng labor. Banta ni Datu sa kalmadong paraan. Agad na bumitaw ang kapatas, bumubulong ng mga mura habang papalayo. Naiwan si Solana na nanginginig ang mga kamay. Inabot ni Datu ang kanyang panyo, ngunit dahan-dahang umatras si Solana. Ang takot na muling magtiwala ay mas matindi pa sa pasasalamat na nararamdaman niya. Salamat, attorney, bulong ni Solana bago mabilis na tumalikod at naglakad patungo sa madilim na pasilyo ng mga barong-barong. Hindi alam ni Solana na natiling nakatayo si Datu habang pinapanood ang kanyang bawat hakbang. May kung anong pamilyar sa tindig ng babae, isang alaala ng isang balita tungkol sa isang nawawalang tagapagmana mula sa Palawan na matagal na niyang hinahanap para sa isang nakabinbing kaso. Nang makabalik si Solana sa kanilang maliit na silid, naratnan niya si Nanay Elena na tila balisa. Ang matanda ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na hinahaplos ang isang lumang piraso ng papel. Ang tunog ng pagaspas ng papel ay tila isang mabilis na tibok ng puso sa loob ng tahimik na barong-barong. Anak, narito ka na ba? Tanong ni Nanay Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. May kailangan akong sabihin sa'yo. Isang sikretong matagal nang nagpapabigat sa aking paghinga. Lumapit si Solana
at naupo sa tabi ng matanda. Ano yun, nanay? Bakit kayo mukhang natatakot? Dati akong nanilbihan sa pamilya ni Marikit bago pa man siya naging tanyag, simula ng matanda. Nakita ko ang kasakiman ng kanyang ama. Noong panahon na namatay ang ama ng asawa mo, hindi ang tatay mo ang may kasalanan. Nakita ko ang mga papeles na ninakaw ng tatay ni Marikit para palabasing ang pamilya nyo ang nagpahirap sa kanila. Ginamit nila ang hantid balita at maling impormasyon para pag-awayin ang dalawang pamilya at makuha ang pera mula sa insurance. Napasinghap si Solana. Ang bawat salita ni Nanay Elena ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang alaala. Ang hantid ng katotohanan ay nagdulot ng isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ibig sabihin, ang lahat ng hapon ng paghihirap, ang pagkawala ng kanyang anak, at ang pagtataksil ni Elias ay nag-ugat sa isang malaking kasinungalingan na inimbento ng pamilya ni Marikit. Bakit niyo lang ito sinabi ngayon? Tanong ni Solana. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Dahil takot ako, anak. Pero nang marinig ko ang yak mo gabi-gabi para sa anak mo, naisip ko na ang katarungan ay hindi dapat itago sa dilim. Sagot ni Nanay Elena habang iniaabot ang hawak niyang papel. Ito ay isang punit na bahagi ng isang lumang liham. Bagaman luma at may mantsana ng panahon, malinaw na mababasa ang lagda ng ama ni Marikit at ang mga salitang, "Ang insurance ni Rivera ay sa atin na. Walang makakaalam na tayo ang nag-ipit sa kanya." Hinawakan ni Solana ang papel ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila ibig bumaon sa bawat letra. Ang bawat salita sa liham ay tila isang sigaw ng katarungan mula sa hukay ng kanyang mga mahal sa buhay. Nanay, nasaan ang kabilang bahagi ng liham na ito? Tanong ni Solana. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na sa pag-asa at galit. Tumingin si Nanay Elena sa isang direksyon. Tila may nakikita sa kabila ng kanyang pagkabulag. Iyan ang problema, anak. Ang kalahati ay nasa kamay ng isang tao na hindi mo inaasahan. Isang tao na malapit kay Elias na siyang nagmamanman sa bawat kilos niyo noon pa man. Sino ang taong tinutukoy ni Nanay Elena? At ano ang gagawin ni Solana ngayong hawak na niya ang unang piraso ng puzzle na magpapabagsak sa imperyo ng kasinungalingan ni Marikit? Habang ang hangin sa labas ay nagsisimulang umihip ng malakas, lumilikha ng isang tila bulong na banta sa pagitan ng mga pader ng barong-barong. Isang anino ang dahan-dahang lumalapit sa pintuan ng kanilang tinitirhan. Isang aninong hindi nila alam kung kaibigan o kaaway. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng babaeng iyon sa pamamahay na ito, Elias. Patay na ang alaala niya at ako na ang reyna rito. Ang bawat sulok ng Palawan Eco Resort ay sa akin na at wala nang puwang ang multo ng isang taksil dito. Ang boses ni Marikit ay matinis at puno ng awtoridad. Tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan ng malawak na dining hall. Nakasuot siya ng isang mamahaling seda na kulay ginto at sa kanyang leeg ay nagniningning ang isang kwintas na brilyante, isang alahas na pagmamay-ari noon ng ina ni Solana. Ang bawat paggalaw niya ay sadyang magarbo, isang pilit na pagpapakita ng yaman na hindi naman nagmula sa kanyang sariling pagsisikap. Sa tapat niya, nakaupo si Elias. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kawalan. Ang mansyon na dati ay punong-puno ng init at tawa ni Solana ay tila naging isang malaking kabaong na gawa sa marmol at ginto. Nakamit na niya ang kanyang paghihiganti. Hawak na niya ang kumpanya. Ngunit sa bawat gabi na dumadaan, ang tagumpay na inakala niyang matamis ay unti-unting nagiging kasing pait ng lason sa kanyang lalamunan. Masyado nang malaki ang ginagastos mo sa mga party, Marikit. Mahina at pagod na wika ni Elias. Ang mga manggagawa sa resort ay hindi pa sumasahod ng tama. Marami na ang nagrereklamo.
Hindi ganito ang pagpapatakbo ni Solana sa negosyo. Huwag mo akong pangaralan, Elias. Mabilis na sagot ni Marikit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang ibinababa ng marahas ang kanyang tinidor sa platong porselana. Ginagawa ko lang ito para sa atin, para ipakita sa lahat na tayo ang nagwagi. Huwag kang maging malambot. Nakalimutan mo na ba ang hirap na dinanas ng tatay mo dahil sa mga Ortega? Utang na loob mo sa alaala ng magulang mo, ang bawat sentimong kinukuha natin ngayon. Ito ang nakasanayang sandata ni Marikit, ang gaslighting. Gagamitin niya ang nakaraan, ang galit, at ang utang na loob upang busalan ng konsensya ni Elias. At sa bawat pagkakataon, ang lalaki ay nananatiling tahimik, nilalamon ng bigat ng sarili niyang mga desisyon. Sa itaas na bahagi ng mansyon, maririnig ang isang mahinang iyak. Ito ay si Lito. Ang bata ay 2 taon na, ngunit ang kanyang mga mata ay laging may bahid ng lungkot na hindi para sa kanyang edad. Lumapit si Elias sa silid ng bata at nakita itong nakatitig sa bintana. Tila may hinahanap sa gitna ng kadiliman ng gabi. Lito, anak, bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Elias habang sinusubukang hawakan ang balikat ng bata. Mabilis na umiwas si Lito. Tiningnan niya ang kanyang ama nang may takot at distansya. Nasaan si Mami? Sabi ni Tita Marikit. Iniwan daw ako ni Mami dahil hindi niya ako mahal. Totoo ba yun, Papa? Ang tanong ng bata ay tila isang punyal na bumaon sa dibdib ni Elias. Napayuko siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Paano niya sasabihin sa anak na siya mismo ang nagtaboy sa ina nito sa gitna ng unos? Paano niya ipapaliwanag ang isang kasalanang siya rin ang may gawa? Isang sandali ng katahimikan ang namayani, kung saan ang tanging maririnig ay ang malakas na pagtibok ng puso ni Elias at ang mahinang paghampas ng mga dahon ng niyog sa labas. Sa isang drawer, nakita ni Elias ang isang maliit na sigay o seashell na regalo ni Solana noong sila ay nagsisimula pa lamang. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang matalim na gilid ng shell ay bumaon sa kanyang palad, ngunit hindi niya ito binitawan. Ito ang kanyang golden moment, isang lihim na pagkapit sa natitirang piraso ng kanyang pagkatao na dati ay puno ng tunay na pag-ibig. Matulog ka na, anak. Ang tanging naisagot niya bago lumabas ng silid. Ngunit nang sumapit ang madaling araw, ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng isang matinding kaba. Ang yaya ni Lito ay nagtatakbong bumaba sa hagdan, ang mukha ay putlang-putla. Sir Elias, si Lito po. Napakataas ng lagnat at tila hindi na makahinga ng maayos. Mabilis na tumakbo si Elias patungo sa silid ng anak. Nakita niyang nanginginig ang bata, ang mukha ay namumula sa tindi ng init. Sa kabilang dulo ng silid, nakatayo si Marikit. Suot ang kanyang gown para sa pupuntahang gala dinner sa bayan. Dali natin siya sa ospital, Marikit, ngayon na. Sigaw ni Elias habang binubuhat ang anak. Tiningnan ni Marikit ang kanyang mamahaling relo at pagkatapos ay tiningnan si Lito nang may halong inis kaysa sa pag-aalala. Elias, may mahalaga akong event na kailangang dinaluhan. Nandyan naman ang mga yaya. Painumin lang nila ng gamot. Mawawala rin yan. Hindi ako pwedeng mahuli sa meeting sa mga investors. Nakasalalay ang pondo ng resort dito. Anak mo rin siya, Marikit. Buhay ito ni Lito. Bulyaw ni Elias ang kanyang boses ay puno ng puot na matagal na niyang kinikimkim. Hindi ko siya anak, Elias. Anak siya ng babaeng kinamumuhian mo. Diba? Malamig na sagot ni Marikit bago tuluyang tumalikod. Ang tunog ng kanyang high heels sa sahig ay tila isang mabilis at walang pusong ritmo habang iniiwan ang nag-aagaw buhay na bata. Naiwan si Elias na nakatayo sa gitna ng marangyang silid. Yakap ang nanginginig na katawan ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ginto at kapangyarihan sa paligid niya ay naging walang halaga. Ang masakit na katotohanan ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang isipan. Sa paghahanap niya ng katarungan para sa kanyang ama,
Tila naging halimaw na rin siya, na katulad ng mga taong kinamumuhian niya. Magagawa kaya ni Elias na iligtas ang kanyang anak ng mag-isa? O ito na ang simula ng kabayaran sa lahat ng kanyang mga kasalanan? At sa malayo, sa madilim na daungan ng Maynila, mararamdaman kaya ni Solana ang panganib na kinakaharap ng kanyang kaisa-isang hiyas? Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang malaman na ikaw ay niloko, kundi ang mapagtanto na ang buong buhay mo ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay at masalimuot na kasinungalingan. Ang mga salitang ito mula kay Lola Isadora ay tila isang malakas na hampas ng alon sa mukha ni Solana. Nakaupo sila sa loob ng isang sinaunang bahay kubo na nakatayo sa isang liblib na isla sa Palawan. Ang amoy ng tuyong damo at ang alat ng hangin mula sa dagat ay humahalo sa amoy ng lumang papel at kahoy. Sa labas, ang dagat ay kalmado. Ang kulay asul na tubig ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Tila walang alam sa mga bagyong nagaganap sa loob ng silid na yon. Si Datu ay nakatayo sa tabi ng pintuan. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip, binabantayan ang bawat emosyong dumadaloy sa mukha ni Solana. Nakita niya kung paano nanginginig ang mga kamay ng babae habang hawak ang isang lumang cassette tape at ang kabilang bahagi ng liham na ibinigay ni Nanay Elena. Matagal ko itong itinago, Solana. Patuloy ni Lola Isadora, ang kanyang boses ay malalim at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ang iyong ama ay isang mabuting tao, ngunit ang kabaitan ay madaling pagsamantalahan ng mga taong ang puso ay kasing itim ng uling. Ang ama ni Marikit, siya ang arkitekto ng lahat ng ito. Dahan-dahang inilagay ni Lola Isadora ang cassette tape sa isang lumang player. Ang tunog ng pag-ikot ng tape ay tila isang mabagal na paghinga sa gitna ng katahimikan. Pagkatapos ng ilang saglit na ingay ng static, isang boses ang narinig. Boses ng isang lalaking tila nagmamakaawa at boses ng isa pang lalaking puno ng pagmamalaki. Huwag pakiusap. Hindi ko kayang gawin ito sa pamilya Ortega. Kaibigan ko si Rivera. Ang boses ng ama ni Elias, nanginginig at puno ng takot. Wala kang pagpipilian. Ang boses ng ama ni Marikit ang sumunod, malamig at walang puso. Pirmahan mo ang dokumentong ito. Palalabasin nating ang ama ni Solana ang nagnakaw ng pondo. Kung hindi, ikaw ang mabubulok sa kulungan. Isipin mo ang anak mo, si Elias. Gusto mo bang lumaki siyang anak ng isang kriminal? Napatakip ng bibig si Solana. Ang bawat salita ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Narinig pa sa tape ang tunog ng pagkaladkad ng upuan at ang huling paghikbi ng ama ni Elias bago ito tuluyang sumuko sa pressure. Hindi lang iyon. Inamin din ng ama ni Marikit sa bandang huli ng recording na plano niyang alisin sa landas ang ama ni Elias kapag nakuha na ang pera mula sa insurance upang wala ng saksi sa kanyang krimen. Ibig sabihin, bulong ni Solana, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang galit ni Elias, ang lahat ng hapis na idinulot niya sa akin at sa pamilya ko ay base sa isang kasinungalingang itinanim ng pamilya ng babaeng kasama niya ngayon? Eksakto, anak, tumango si Lola Isadora. Ang ama ni Elias ay hindi nagpakamatay dahil sa pang-aapi ng iyong ama. Nagpakamatay siya dahil sa tindi ng pagkakautang niya sa konsensya at sa takot sa ama ni Marikit. At si Marikit, alam niya ang lahat ng ito. Ginamit niya ang galit ni Elias para makuha ang lahat ng sayo. Tumayo si Solana. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha, ngayon ay naging kasing talas ng kidlat. Ang sakit na dati ay nagpapahina sa kanya ay unti-unting nagiging isang malamig na kapangyarihan. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Attorney Datu, tawag niya. Ang kanyang tinig ay matatag at walang panginginig. Handa na ako.
Hindi na ako si Ana na tagabuhat sa daungan. Ako si Solana Ortega at kukunin ko ang lahat ng sa akin, ang kumpanya, ang dangal ko, at higit sa lahat, ang anak ko. Lumapit si Datu at hinawakan ang kanyang balikat. Anong plano mo, Solana? Ang katotohanan ay isang makapangyarihang sandata, ngunit kailangan natin ng tiyempo. Tumingin si Solana sa labas, sa malawak na karagatan ng Palawan. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay sa kanya ng isang anyong tila isang diyosa ng paghihiganti at pag-asa. Hahayaan ko silang magpakasasa sa kanilang panandaliang tagumpay, wika ni Solana. Gagamitin ko ang mismong kasakiman ni Marikit para bitagin siya. At si Elias, hahayaan ko siyang makita ang katotohanan sa gitna ng abo ng kanyang mga maling desisyon. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang madilim na alalahanin ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ni Lito, ang iyak ng kanyang anak na tila naririnig niya sa bawat hampas ng alon. Lola Isadora, muling wika ni Solana, may nararamdaman akong hindi maganda. Ang anak ko, nararamdaman kong nasa panganib siya. Hindi sumagot si Lola Isadora, ngunit ang kanyang malungkot na tingin ay sapat na upang kumpirmahin ang kinatatakutan ni Solana. Sa malayong mansyon ng mga Ortega, ang tadhana ay nagsisimula ng maningil. Sapat kaya ang katotohanang hawak ni Solana upang mailigtas ang kanyang anak bago maging huli ang lahat? O ang muling pagsikat ng araw sa kanyang buhay ay may kasamang kapalit na hindi niya kayang bayaran? Habang mabilis na kumikilos si Solana at Datu pabalik sa bayan, isang balita ang sumalubong sa kanila sa pantalan na nagpapatigil sa bawat daloy ng dugo sa kanyang katawan. Isang ambulansya ang mabilis na dumaan at sa loob nito, ang isang maliit na kamay na pamilyar sa kanya ay nakalaylay, walang malay. Walang mas matalas pa sa pakiramdam ng isang ina na ang kanyang anak ay unti-unting hinihigop ng dilim habang siya ay nakatayo lamang sa labas, banyaga sa sarili niyang dugo at laman. Ang bawat tibok ng puso ni Solana ay tila isang malakas na tambol na nagbababala ng panganib. Habang mabilis na lumalayo ang ambulansya, naiwan siyang nakatayo sa pantalan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Nakita niya ang sasakyan ni Elias na mabilis na sumusunod sa ambulansya. Ang usok mula sa tambutso ay tila isang maitim na aninong lumalamon sa kanyang pag-asa. Sa loob ng puting pasilyo ng ospital, ang amoy ng alkohol at gamot ay naging isang malamig na yakap para kay Solana. Nakahudi siya at nakayuko, pilit na nagtatago sa likod ng mga dambuhalang haligi habang pinagmamasdan mula sa malayo si Elias. Ang lalaki ay nakaupo sa bench. Ang kanyang muka ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang bawat paghikbi ni Elias ay tila isang musika ng katarungan para sa iba. Ngunit para kay Solana, ito ay isang masakit na paalala na ang kanyang anak ay naghihirap dahil sa kasakiman ng mga taong nakapaligid dito. Wala si Marikit. Wala ang babaeng nagpanggap na nagmamahal sa bata. Ang tanging naroon ay ang lalaking naging arkitekto ng kanyang pagkawasak. Ngayon ay durog na durog sa harap ng pintuan ng intensive care unit. Kailangan mong maging matatag, Solana. Bulong ni Datu sa kanyang tabi. Ang boses ng abogado ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na emosyon. Hindi ka pwedeng lumapit ngayon. Kapag nakita ka nila, mawawalan tayo ng pagkakataong bawiin si Lito ng legal. Hayaan mo akong gumawa ng paraan para malaman ang lagay ng bata. Tumango si Solana, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa salamin ng ICU. Nang makaalis si Elias upang kumuha ng kape, dahan-dahang lumapit si Solana. Idiniin niya ang kanyang palad sa malamig na salamin. Tila sinusubukang ipasa ang kanyang sariling hininga at lakas sa maliit na batang nakahiga sa loob na napapalibutan ng mga kumikislap na makina at mga tubo. Ang kanyang boses ay walang tunog, ngunit ang kanyang puso ay sumisigaw.
Laban anak. Nandito na si Mami. Hindi na tayo muling paghihiwalayin ng kahit na anong unos. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng tahimik na pakikipag-ugnayan sa gitna ng isang sterile na silid, kung saan ang tanging maririnig ay ang rhythmic na tunog ng heart monitor na tila isang mabuhay na pangako ng buhay. Pagkalabas ng ospital, ang anyo ni Solana ay tuluyan ng nagbago. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay pinalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Sa isang maliit at tago na opisina sa bayan, inilatag ni Datu ang mga dokumento sa ilalim ng malamlam na liwanag ng desk lamp. Ang Palawan Eco Resort ay nalulubog na sa utang dahil sa marangyang pamumuhay ni Marikit at sa mga maling desisyon ni Elias. Paliwanag ni Datu, marami ng bangko ang nagbabantang i-foreclose ang kanilang mga ari-arian. Ito ang pagkakataon natin. Simulan mo na, Datu, wika ni Solana. Ang kanyang boses ay tila isang talim ng espada. Gamitin mo ang pangalan ng The Sun Investor. Bilhin mo ang lahat ng kanilang utang. Gusto ko, sa oras na magising si Marikit sa kanyang marangyang kama, ang bawat sentimong ginagastos niya ay pag-aari ko na. Gusto ko silang mabulatlat sa katotohanan na ang lupang tinatapakan nila ay unti-unti nang nawawala. Sa sumunod na mga araw, si Solana ay tila isang aninong gumagalaw sa dilim. Habang ang lahat ay nakatuon ng pansin sa pagkakasakit ni Lito, unti-unting hinahabi ni Solana ang isang sapot na gawa sa mga papeles, pirma at legal na hakbang. Bawat gabi, bumabalik siya sa bentaw upang makita si Nanay Elena, ang tanging tao na nakakaalam ng kanyang tunay na anyo sa likod ng maskara ng isang investor. Ang paghihiganti ay tila isang apoy. Anak, paalala ni Nanay Elena habang hinahaplos ang buhok ni Solana. Maari nitong sunugin ang iyong mga kaaway, ngunit maari ka rin nitong tupukin kung hindi mo babantayan ang iyong puso. Hindi ito paghihiganti lamang, Nanay, sagot ni Solana habang nakatingin sa malayo, sa direksyon ng kanilang dating mansyon. Ito ay pagbawi sa liwanag na ninakaw nila. Ito ay para kay Lito. Sa dulo ng linggo, isang malaking balita ang gumulantang sa business district ng Palawan. Isang misteryosong kumpanya ang nakabili sa 50% ng utang ng pamilya Ortega. At ang kumpanyang ito ay nagpadala ng isang formal na liham sa opisina ni Elias. Isang paanyaya para sa isang emergency board meeting. Sa loob ng ospital, nakatanggap si Elias ng isang tawag. Ang kanyang mukha ay naging putla pa sa telon ng kama ng ospital. Sa kabilang dulo, ang boses ni Marikit ay puno ng takot at galit. Elias, may kumuha sa mga share natin sa bangko. Sino ang The Sun Investor na ito? Kailangan nating kumilos o mawawala sa atin ang lahat. Ngunit hindi nakikinig si Elias. Tinitingnan niya ang kanyang anak na dahan-dahang nagbubukas ng mga mata. Ang unang salitang lumabas sa bibig ng bata ay hindi ang pangalan ni Elias at lalong hindi si Marikit. Mommy, mahinang bulong ni Lito. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng silid ay dahan-dahang bumukas. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting suit. Ang buhok ay maayos na nakapusod at ang mga mata ay nagniningning sa awtoridad ang pumasok. Hindi ito si Ana na tagabuhat sa daungan. Ito ang muling pagkabuhay ng sikat ng araw. Paano tatanggapin ni Elias ang pagbabalik ng babaeng itinapon niya sa putikan, ngayon bilang tagapagligtas at tagahatol ng kanyang kapalaran? At ano ang gagawin ni Marikit kapag nalaman niyang ang bawat hiyas na suot niya ay mayroon ng bagong may-ari? Solana, buhay ka? Paano ka naging ganito? Ang boses ni Elias ay halos isang hikbi, isang pagsasama ng gulat, takot, at isang uri ng pag-asang hindi niya magawang bigkasin. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay nakahawak sa riles ng kama ni Lito, ay dahan-dahang nanghina at nalaglag sa kanyang gilid. Ang hangin sa loob ng silid ng ospital
ay tila naging kasing lamig ng yelo habang nakatitig siya sa babaeng nasa kanyang harapan. Hindi ito ang Solana na basang-basa ng ulan at nakasubsob sa putik 2 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng nakatayo rito ay tila isang estranghero na suot ang mukha ng kanyang asawa. Ang bawat hibla ng kanyang puting suit ay walang gusot at ang kanyang mga mata, ang mga matang dati ay puno ng pagsamba sa kanya. Ngayon ay kasing tigas at kasing lamig ng mga brilyanteng nakapaligid sa kanyang leeg. Hindi ako anino, Elias. Ako ang katotohanang pilit mong ibinaon sa limot, ngunit muling bumangon upang maningil. Malamig na tugon ni Solana. Ang kanyang boses ay walang panginginig, walang galit na sumisigaw, kundi isang kalmado at kalkuladong tono na mas nakakatakot kaysa sa anumang bulyaw. Lalapit sana si Elias, ngunit mabilis na humarang si Datu. Ang matikas na anyo ng abogado ay tila isang pader na naghihiwalay sa nakaraan at sa kasalukuyan. Huwag kang lumapit, Architect Rivera. Mariing wika ni Datu. Narito kami hindi bilang kapamilya, kundi bilang mga kinatawan ng The Sun Investor. Hawak na ni Miss Solana ang karamihan sa mga utang ng iyong kumpanya. Sa madaling salita, bawat hininga ng Palawan Eco Resort ay nakasalalay na sa kanyang mga kamay. Bago pa makasagot si Elias, ang pintuan ay marahas na bumukas. Pumasok si Marikit, hingal na hingal. Ang kanyang ayos ay medyo gulo dahil sa pagmamadali mula sa opisina. Ang kanyang mukha ay puno ng puot, ngunit nang makita niya ang babaeng nakatayo sa tabi ni Lito, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding sindak. Ikaw? Imposible. Patay ka na dapat. Namatay ka na sa gutom at dumi. Sigaw ni Marikit. Ang kanyang boses ay pumitlag sa matinis na tono ng kawalan ng kontrol. Tumingin si Solana kay Marikit. Isang tingin na tila tinitingnan ng isang maruming insekto. Ang masasamang damo ay mahirap mamatay. Di ba, Marikit? At ang mga ahas na tulad mo, kailangan ng sikat ng araw upang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahang lumapit si Solana kay Lito, na ngayon ay tahimik na nakatitig sa kanya. Tila sinusubukang kilalanin ang anghel na nasa kanyang panaginip. Hinaplos ni Solana ang noo ng bata, isang haplos na punong-puno ng pag-iingat at pangungulila. Ang kanyang matigas na anyo ay bahagyang gumuho, ang kanyang mga daliri ay nanginginig nang madama ang init ng balat ng kanyang anak. Sa isang saglit, ang mundo ay tumigil. Wala ang kumpanya, wala ang pera, wala ang paghihiganti. Mayroon lamang isang ina at ang kanyang nawawalang hiyas, ngunit mabilis siyang tumayo at muling ibinalik ang kanyang maskara ng awtoridad. Maghanda kayo, wika ni Solana habang naglalakad patungo sa pinto. Dahil ang bawat luha na pumatak mula sa mga mata ko at bawat patak ng ulan na nagpalamig sa aking katawan nung gabing itinapon niyo ako ay may katumbas na kabayaran at sisiguraduhin kong hindi niyo magugustuhan ang presyo. Sa sumunod na mga araw, isang psikolohikal na digmaan ang sinimulan ni Solana. Sa opisina ni Elias, bawat umaga ay may dumarating na malaking kumpol ng mga sunflower. Ang paboritong bulaklak ni Solana, walang card, walang pangalan, tila isang tahimik na pananakot na ang bawat kilos nila ay binabantayan. Ang amoy ng mga bulaklak ay naging amoy ng takot para kay Elias. Naaalala ang bawat sandaling naging masaya sila, bawat sandaling naging taksil siya. Isang gabi, nagkaroon ng isang charity auction sa pinakasikat na hotel sa Palawan. Sinadya ni Marikit na dumalo. Suot ang kanyang pinakamahal na gown at ang mga alahas na ninakaw niya kay Solana. Pilit na ipinapakita sa lahat na siya pa rin ang reyna. Ngunit sa bawat item na ibinibenta, isang misteryosong bidder mula sa dilim ang laging tumatalo sa kanya. Isang painting ng dalampasigan ng Palawan ang inilabas. Gustong-gusto ito ni Marikit upang ilagay sa kanyang bagong opisina. 1 million pesos. Sigaw ni Marikit.
Ang kanyang boses ay puno ng pagmamayabang. 2 million. Isang kalmado ngunit makapangyarihang boses ang sumagot mula sa VIP booth. 3 million. Bulyaw ni Marikit, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa inis. 10 million. Muling sagot ng boses. Natahimik ang buong bulwagan. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Marikit ay tila isang sirang makina sa gitna ng katahimikan. Nang bumukas ang mga ilaw sa VIP booth, dahan-dahang tumayo si Solana. Hindi siya nakatago. Nakasuot siya ng isang itim na gown na tila gawa sa mga bituin. Ang kanyang presensya ay lumulunod sa bawat taong naroon. Ang mga bagay na hindi sayo, Marikit, ay hinding-hindi magiging sayo kahit magkano pa ang ibayad mo. Wika ni Solana, sapat lang upang marinig ng mga nasa paligid. Ang kahihiyan ni Marikit ay naging isang tila mapait na lason na kumalat sa buong auction. Ang mga marites o ang mga tsismosa sa lipunan ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat pasaring ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Marikit. Sa dulo ng gabi, habang papalabas si Elias at Marikit, isang sobre ang iniabot sa kanila ng isang tauhan ng hotel. Pagbukas nila, ang lamang nito ay hindi pera o demanda. Ito ay isang litrato ng binyag ni Lito, kung saan ang mukha ni Marikit ay ginupit at ang mukha ni Elias ay binilugan ng kulay pula. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mga salitang Tagalog na may malalim na kahulugan. Ang anino ng nakaraan ay hindi nawawala sa dilim, lalo na kung ang sikat ng araw ay nagsisimula ng maningil. Naramdaman ni Elias ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Ang bawat hakbang nila patungo sa kanilang sasakyan ay tila binabantayan ng libu-libong mga mata. Sa gitna ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso at ang mahinang iyak ng hangin sa pagitan ng mga puno ng niyog. Sino ang susunod na bibigay sa ilalim ng bigat ng takot? Si Elias ba na unti-unti nang nilalamon ng pagsisisi o si Marikit na handang pumatay muli upang manatili sa itaas? Habang ang sikat ng buwan ay tumatama sa mukha ni Solana na nakatingin mula sa kanyang balkonahe, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at ang pinakamasakit na bahagi para sa kanyang mga kaaway ay ang hindi nila alam kung kailan tatama ang huling hagupit. Wala nang mas masakit pa sa tunog ng isang kandado na sumasara sa pinto ng kumpanyang itinuring mong monumento ng iyong tagumpay, lalo na kung napagtanto mong ang bawat semento nito ay hinaluan ng dugo ng sarili mong dangal. Ang boses ni Elias ay tila isang basag na kampana sa loob ng kanyang opisina. Ang sikat ng hapon na tumatagos sa malalaking bintana ay tila mga daliri ng apoy na nagtuturo sa kanyang mga pagkakamali. Sa kanyang harapan, nakatayo ang mga kinatawan ng bangko, mga lalaking nakasuot ng itim na suit na ang mga mukha ay kasing tigas ng mga dokumentong hawak nila. Ang bawat pahina na kanilang inililipat ay tila isang hakbang patungo sa kanyang bitayan. Architect Rivera, batay sa utos ng korte at sa paglipat ng inyong mga obligasyon sa The Sun Investor, kailangan na ninyong lisanin ang gusaling ito sa loob ng 2 oras, wika ng opisyal ng bangko. Ang kanyang tono ay walang emosyon, isang malamig na profesionalismo na hindi kayang abutin ng anumang pagsusumamo. Nanginginig ang mga kamay ni Elias habang nilalagay niya ang kanyang mga personal na gamit sa isang kahon. Ang bawat tropeo, ang bawat plano ng gusali na kanyang idinisenyo ng may pagmamalaki ay tila naging mga basura sa isang iglap. Sa labas ng kanyang opisina, naririnig niya ang mga bulong-bulungan ng kanyang mga empleyado. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanya, ngayon ay may bahid ang pangungutya at awa sa kanilang mga mata. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, marahas na bumukas ang pinto. Pumasok si Marikit. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. At sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang 2 malalaking bag na puno ng mga mamahaling gamit at alahas. Elias, anong ginagawa mo pa rito? Pinipirmahan na nila ang foreclosure.
Kailangan nating umalis ngayon din. Bulyaw ni Marikit. Ngunit ang kanyang pagkataranta ay hindi dahil sa pag-aalala kay Elias, kundi sa takot na makuha sa kanya ang mga natitirang kayamanan. Nasaan si Lito Marikit? At ano ang mga yan? Tanong ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng pagduda. Nasa yaya ang bata. At ang mga ito ang kabayaran sa lahat ng pagtitiis ko sa iyo. Hindi ako papayag na maging mahirap muli. Mabilis na sagot ni Marikit habang pilit na isinisiksik ang isang tumpok ng pera mula sa vault patungo sa kanyang bag. Ito ang huling gaslighting ni Marikit. Ginagawa ko ito para sa atin, Elias, para may panimula tayo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salita niya ay tila mga hungkag na tunog sa pandinig ni Elias. Nakita niya ang tunay na anyo ng babaeng pinagpalit niya sa kanyang asawa, isang mapanirang anay na handang lumipad palayo kapag gumuho na ang bahay. Iwan mo ang pera, Marikit. Hindi na sa atin yan. Wika ni Elias. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi sa atin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pagkatapos nating paalisin ang babaeng iyon, sa akin ang lahat ng ito. Sigaw ni Marikit bago dahan-dahang umatras patungo sa pinto. Ngunit bago pa siya makalabas, isang matikas na anyo ang humarang sa kanya. Si Datu. Ang abogado ay may hawak na isang maliit na electronic device at isang lumang liham, ang huling piraso ng puzzle mula kay Nanay Elena at Lola Isadora. Architect Rivera, bago ka tuluyang bumagsak, nais kong ibigay sa iyo ang katotohanang pinagkait sa iyo ng napakahabang panahon. Wika ni Datu, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng malupit na habag. Inabot ni Datu ang recording kay Elias. Ang tunog ng pag-ikot ng tape ay naging tila isang mabilis na tibok ng kaba sa dibdib ni Elias. At nang marinig niya ang boses ng kanyang ama, ang boses na puno ng takot at pagsusumamo sa ama ni Marikit. Ang boy Ken ng kanyang buong buhay ay tila isang salamin na nabasag sa libu-libong piraso. Kaibigan ko si Rivera, huwag niyo akong piliting saktan ng mga Ortega. Ang boses ng kanyang ama ay humihikbi, kasunod ang malamig at nakakangilong boses ng ama ni Marikit na naguutos ng pagtataksil. Nanigas si Elias. Ang bawat salita ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang utak. Napatingin siya kay Marikit na ngayon ay putlang-putla at pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga bag. Alam mo, bulong ni Elias, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng puot. Alam mo na ang tatay mo ang pumatay sa tatay ko. Alam mo na ang pamilya ni Solana ay walang kasalanan. Pero hinayaan mo akong sirain ang babaeng nagmahal sa akin ng totoo. Ginawa mo akong halimaw para sa sarili mong kapakanan. Elias, makinig ka. Hindi totoo yan. Pilit na pagtanggi ni Marikit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng katotohanan. Sa isang marahas ngunit tahimik na pagkilos, kinuha ni Elias ang mga bag ni Marikit at inihagis ang mga ito sa sahig. Ang tunog ng pagkalat ng mga alahas at pera sa carpeted na sahig ay tila isang pagbagsak ng lahat ng kanyang pangarap. Umalis ka, wika ni Elias. Umalis ka bago ko makalimutang babae ka. Hindi kita gustong makita muli. Tumakbo si Marikit palabas, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa kahihiyang dulot ng pagkabisto. Naiwan si Elias na mag-isa sa gitna ng kanyang gumuhong tore. Ang bawat sulok ng opisina na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay tila nanunumbat sa kanyang kamangmangan. Ito ang kanyang golden moment. Nakita ni Elias sa ilalim ng kanyang mesa ang isang maliit na drawing na ginawa ni Solana noong unang taon ng kanilang kasal. Isang simpleng sketch ng isang bahay sa ilalim ng araw na may caption na Our Home, Built on Love. O hinawakan niya ang papel. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang mainit na luha ang pumatak. Mula sa kanyang mga mata, binabasa ang sketch na simbolo ng lahat ng kanyang sinayang.
Pagkalabas ni Elias sa gusali, sinalubong siya ng isang malakas na ulan. Ang langit ng Palawan ay tila nakikiramay sa kanyang pagkawasak. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, basang-basa, habang pinagmamasdan ang mga tauhan ng bangko na inilalagay ang karatula ng foreclosed sa harap ng gate. Wala siyang sasakyan, wala siyang tirahan, at higit sa lahat, wala siyang mukhang maihaharap sa babaeng sinira niya. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa kanyang mukha ay tila mga sampal ng katotohanan. Sa malayo, nakita niya ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang tumitigil, bumukas ang bintana, at doon, sa gitna ng dilim at ulan, nakita niya si Solana. Hindi siya bumaba, hindi siya nagsalita. Tiningnan lang niya si Elias nang may isang uri ng distansyang mas masakit pa sa anumang mura. Pagkatapos, dahan-dahang isinarado ang bintana at mabilis na humarurot ang sasakyan, iniiwan si Elias na nababalot ng usok at tilamsik ng putik. Nakaluhod si Elias sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa basang lupa. Sa gitna ng dagundong ng kulog, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na ayaw tumigil. Saan pa nga ba hahantong ang isang lalaking wala nang bitbit kundi ang abo ng sarili niyang pagkakamali? Lalo na kung ang ilaw na sana'y gagabay sa kanya ay siya rin ang kusang nagpatay? Samamantala, bawat yabag ni Solana sa mahabang pasilyo ng Palawan Eco Resort ay umaalingaw-ngaw na parang isang maringal na pagbabalik. Isang reyna na handang angkinin muli ang trono na minsang inagaw sa kanya. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig na marmol ay lumilikha ng isang matatag at paulit-ulit na ritmo, na tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kapangyarihan ng mga taong nagtaksil sa kanya. Sa bawat panig, ang mga empleyado na dati ay nakayuko sa takot kay Marikit ay dahan-dahang tumatayo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha at pag-asa sa pagbabalik ng tunay na may-ari. Sa loob ng malawak na boardroom, ang tensyon ay tila isang makapal na usok na mahirap lang hapin. Nakaupo si Marikit sa dulo ng mesa. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mabigat na telo ng mesa. Suot pa rin niya ang kwintas na brilyante ng ina ni Solana, isang huling pagkapit sa isang mundong unti-unti nang naglalaho. Hindi ko alam kung bakit ninyo pinayagan ang babaeng ito na pumasok dito. Bulyaw ni Marikit sa mga miyembro ng board, ang kanyang boses ay mataas at puno ng desperasyon. Ako pa rin ang CEO. Ako ang nagligtas sa kumpanyang ito. Ito ang huling hininga ng kanyang pagiging kontrabida. Ang kanyang mukha ay nababalot ng makapal na make-up, ngunit hindi nito maitago ang itim na anino ng pagod at takot sa kanyang mga mata. Nang bumukas ang mga dambuhalang pinto, pumasok si Solana. Kasunod si Datu na may dalang mga asul na folder. Ang mga nakaupo sa ibabaw ng kasinungalingan Marikit ay laging nahuhulog kapag ang katotohanan na ang nagsalita. Wika ni Solana. Ang kanyang boses ay kalmado, malamig, at punong-puno ng awtoridad na hindi matitibag ng anumang sigaw. Tumayo si Solana sa tapat ni Marikit. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga dokumento sa mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila isang malakas na hatol sa gitna ng katahimikan. Narito ang mga ebidensya ng iyong sistematikong pagnanakaw sa pondo ng kumpanya sa loob ng 2 taon. Simula ni Datu, ang kanyang boses ay tila isang matalim na espada ng batas. At higit pa riyan, narito ang testimonya ng mga saksi sa iyong pagmanipula ng mga dokumento upang mapatalsik si Miss Solana. At Marikit, narito rin ang warrant of arrest para sa iyo na tahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Marikit at ang mahinang tunog ng aircon na tila isang mapanuyang bulong. Sa isang sulok, nakatayo si Elias. Ang kanyang anyo ay gusot-gusot, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi habang pinapanood ang babaeng sinira niya na ngayon ay nagliliwanag sa gitna ng silid.
Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ni Solana. Inggit siya sa akin. Sigaw ni Marikit. Ang kanyang boses ay naging isang matinis na hagulgol ng isang talunang halimaw. Sinubukan niyang hablutin ang mga dokumento, ngunit mabilis siyang pinigilan ng 2 pulis na pumasok sa silid. Ito ang kanyang golden moment. Lumapit si Solana kay Marikit, hindi upang saktan ito, kundi upang bawiin ang huling bagay na nag-uugnay sa kanila. Dahan-dahang hinawakan ni Solana ang lock ng kwintas sa leeg ni Marikit. Naramdaman ni Marikit ang malamig na daliri ni Solana sa kanyang balat. Isang haplos na nagparamdam sa kanya ng tunay na hiya. Sa isang pitik na tanggal ang kwintas, ang alahas na ito ay pag-aari ng isang marangal na babae. Hindi ito nararapat sa isang magnanakaw na tulad mo, bulong ni Solana. Habang kinakaladkad si Marikit palabas ng boardroom, ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, mga salitang puno ng puot at kawalang pag-asa na unti-unting humihina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan. Naiwan si Solana, Elias, at ang mga miyembro ng board. Dahan-dahang lumingon si Solana kay Elias. Ang lalaki ay dahan-dahang lumuhod sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na pag-iyak. Solana, patawarin mo ako. Naging bulag ako. Naging halimaw ako. Ang boses ni Elias ay halos hindi marinig. Isang garalgal na tunog ng isang taong nawalan ng lahat, pati na ang sariling pagkatao. Tiningnan siya ni Solana at sa unang pagkakataon, may isang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pagdadalamhati sa kung ano ang maaari sanang naging buhay ay nila kung hindi na naig ang hanting ng nakaraan. Ang patawad, Elias, ay hindi isang bagay na ibinibigay dahil lang sa hinihiling ito. Ito ay isang mahabang paglalakbay na kailangan mong lakarin ng mag-isa. Wika ni Solana. Ang kanyang boses ay may bahid ng habag, ngunit meron ding pader ng distansya na hindi na kailanman matitibag. Lumapit si Solana sa malaking bintana ng boardroom na nakaharap sa dagat. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Binabalot siya ng isang ginintuang liwanag. Ang dagat ng Palawan ay tila isang malawak na salamin na nagpapakita ng kanyang tagumpay. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang katanungang nananatiling nakabitin sa hangin. Nasaan ang anak ko? Tanong ni Solana. Ang kanyang tinig ay muling naging tinig ng isang inang handang sunugin ang mundo para sa kanyang hiyas. Lumingon si Elias. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kaba. Nasa yaya si Lito, sa lumang cottage, sa dulo ng resort. Doon ko siya itinago para hindi siya madamay sa gulo ni Marikit. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Solana. Tumakbo siya palabas. Ang kanyang puting suit ay tila isang bandila ng pag-asa sa gitna ng nagngangalit na emosyon. Ngunit pagdating niya sa cottage, ang pintuan ay nakabukas at ang loob ay tila hinalughog. Ang yaya ay nakatali sa isang upuan at ang duyan ni Lito ay walang laman. Isang pirasong papel ang nakapatong sa una ng bata na may sulat kamay na kilalang-kilala ni Solana. Ang sulat ni Marikit bago ito tuluyang nadakip. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya, Solana. Ang sikat ng araw mo ay tuluyan ng lulubog kasama ng anak mo. Naramdaman ni Solana ang paghinto ng kanyang mundo. Ang hangin sa paligid ay tila naglaho. At ang tunog ng kanyang sariling pagsigaw ay nilamon ng dambuhalang alon na humahampas sa pampang. Saan dinala ng desperasyon ni Marikit ang munting hiyas ni Solana? Ito na ba ang katapusan ng kanyang muling pagsikat o mayroon pang natitirang liwanag sa gitna ng napipintong kadiliman? Ang bawat sandali na wala ka sa aking piling, anak, ay isang habambuhay na pagkakakulong sa isang silid na walang bintana, kung saan ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong pagsusumamo sa langit. Ang boses ni Solana ay naglalaho sa gitna ng malakas na ihip ng hangin sa pampang.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang naiwang unan ni Lito, na tila doon niya hinahanap ang huling init ng katawan ng kanyang anak. Ang katahimikan sa loob ng cottage ay tila isang malupit na kaaway na bumibingi sa kanyang pandinig. Wala na siyang pakialam sa kumpanya, sa perang nabawi, o sa tagumpay na nakamit. Sa sandaling ito, siya ay isa lamang inang nawalan ng direksyon. Solana, makinig ka sa akin. Alam ko kung nasaan sila. Ang sigaw ni Elias ay pumunit sa kanyang pagdadalamhati. Paglingon ni Solana, nakita niya si Elias na hingal na hingal. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at isang uri ng takot na katulad ng sa kanya. Bago pa man dumating ang mga pulis, narinig ko si Marikit na may kausap sa telepono. May binanggit siyang dulo ng daigdig. Ito ang lumang parola sa pinakadulo ng talampas. Doon niya balak dalhin si Lito kapag nagipit siya. Hindi na nagantay ng sagot si Solana. Mabilis siyang tumakbo patungo sa sasakyan at sa pagkakataong ito, hinayaan niyang si Elias ang magmaneho. Ang bawat segundo ng pagtakbo ng makina ay tila isang dambuhalang bigat na nakadagan sa dibdib ni Solana. Sa labas, ang langit ay muling nagdidilim. Tila ang tadhana ay muling naghahanda ng isang malupit na pagsubok. Nang marating nila ang talampas, ang alon sa ibaba ay humahampas ng marahas sa mga bato. Lumilikha ng mga tilamsik ng tubig na tila mga kristal sa gitna ng kadiliman. Doon, sa tapat ng lumang parola, nakita nila ang isang tauhan ni Marikit na hawak ang umiiyak na si Lito. Ang bata ay nakabalot sa isang kumot. Ang kanyang maliit na muka ay puno ng luha at takot. "Huwag kayong lalapit," sabi ni Ma'am Marikit. "Kapag hindi siya nakatawag sa loob ng isang oras, itatapon ko ang batang ito sa dagat." Sigaw ng lalaki, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon ng isang taong nagipit. "Bitawan mo ang anak ko. Kunin mo na ang lahat. Kunin mo na ang pera. Huwag lang ang anak ko." Pagmamakaawa ni Solana, ang kanyang boses ay isang garalgal na tunog ng isang pusong handang mamatay para sa kanyang hiyas. Ngunit si Elias ay humakbang ng dahan-dahan. Sa unang pagkakataon, ang kanyang muka ay walang bakas ng pagiging arkitekto o ng isang mapaghiganting lalaki. Siya ay isa lamang ama na sinusubukang itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. "Ako ang harapin mo," wika ni Elias. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. "Ako ang may utang sa inyo, hindi ang bata. Pakawalan mo si Lito at ibibigay ko ang sarili ko bilang prenda. Alam mong mas malaki ang halaga ko kaysa sa isang bata." Habang abala ang lalaki sa pakikipag-usap kay Elias, dahan-dahang gumapang si Solana sa likod ng mga dambuhalang bato. Ang kanyang mga tuhod ay nagagasgas sa matatalim na tipak ng bato, at ang alat ng dagat ay nanunuot sa kanyang mga sugat, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang tanging nakikita niya ay ang maliit na kamay ni Lito na pilit na umaabot sa hangin. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng tensyon, sinimulan ni Solana ang isang mahinang pag-awit. Isang lalabay na dati niyang kinakanta kay Lito noong sanggol pa ito sa loob ng mansyon. Ang himig ay dahan-dahang humalo sa tunog ng hangin at alon. "Matulog na, aking hiyas. Ang sikat ng araw ay laging darating." Narinig ni Lito ang boses ng kanyang ina. Ang bata ay biglang tumahimik. Ang kanyang mga mata ay lumingon sa direksyon ni Solana. Ang pagbabagong ito ay nagbigay ng pagkakataon kay Elias upang mabilis na dambahan ng lalaki. Nagkaroon ng isang marahas na pagbuno sa gilid ng talampas. Ang tunog ng mga katawang bumabagsak sa lupa at ang pagkaladkad ng mga sapatos sa buhangin ay naging isang nakakatakot na ritmo sa gitna ng dilim. "Lito, takbo kay Mami!" Sigaw ni Elias habang pilit na hinahawakan ng lalaki. Mabilis na tumakbo si Solana
at sinalubong ang kanyang anak. Sa wakas, pagkatapos ng 2 taon ng pangungulila, naramdaman niya ang maliit na katawan ni Lito sa kanyang mga bisig. Ang bango ng bata, ang amoy ng gatas at pawis na matagal na niyang pinapangarap ay tila isang gamot na nagpagaling sa lahat ng sugat sa kanyang kaluluwa. Idiniin niya ang kanyang mukha sa leeg ng bata. Ang kanyang mga luha ay bumubuhos ng walang tigil, tila isang bagyong sa wakas ay natapos na. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Isang malakas na tunog ng pagkakaladkad ng bato ang narinig. At nang lumingon si Solana, nakita niyang si Elias at ang lalaki ay kapwa nahulog sa isang mababang bahagi ng talampas. Sugatan si Elias, ang kanyang braso ay may malalim na hiwa at ang kanyang mukha ay puno ng dumi. Ngunit nagawa niyang itulak ang lalaki palayo sa bata bago ito tuluyang tumakas sa kadiliman. Dahan-dahang lumapit si Solana kay Elias. Hawak ang umiiyak na si Lito. Nakita niya ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Ngayon ay nakahiga sa lupa, duguan at walang lakas. Ang galit na dati ay nagpapakulo sa kanyang dugo ay tila unti-unting hinihigop ng malamig na hangin ng gabi. Pinalitan ng isang mabigat na uri ng habag. "Bakit, Elias?" Mahinang tanong ni Solana. Ang kanyang boses ay nanginginig habang hinihigpitan ang yakap kay Lito. "Bakit mo kailangang gawin ito pagkatapos ng lahat?" Huminga ng malalim si Elias. Isang gumaralgal na tunog ang lumabas sa kanyang dibdib na tila isang sirang makinang pilit na umaandar. Tumingin siya sa langit kung saan ang mga bituin ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Ang bawat patak ng dugo mula sa kanyang noo ay tila mga luha ng pagsisisi na dumidilig sa lupang naging saksi sa kanyang pagbagsak. Dahil ito lang ang tanging paraan para maging karapat-dapat akong huminga sa mundong kinalalagyan niyo, bulong ni Elias. Inabot niya ang kanyang nanginginig na kamay, hindi upang hawakan si Solana, kundi upang madama ang dulo ng kumot ni Lito. "Hindi ko hinihiling na ibalik mo ako sa buhay mo, Solana. Alam kong sinira ko ang bawat tulay na nag-uugnay sa atin. Pero sana balang araw, kapag tiningnan ni Lito ang kanyang sarili sa salamin, hindi niya makita ang isang halimaw sa mukha ng kanyang ama. Ito ang kanyang golden moment. Isang huling pag-amin ng pagkatalo, hindi sa batas, kundi sa sarili niyang konsensya. Sa gitna ng sakit ng kanyang mga sugat, nagawa ni Elias nang ngumiti ng bahagya nang makita ang kanyang anak na ligtas at nasa piling ng tunay na liwanag. Dahan-dahang lumuhod si Solana sa tabi ni Elias. Hindi niya ito niyakap, ngunit inilapit niya si Lito upang makita ng bata ang kanyang ama. Ang maliit na kamay ni Lito ay dahan-dahang humawak sa daliri ni Elias. Isang inosenteng haplos na tila isang basbas sa gitna ng isang madugong gabi. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng talampas ay naging banal. Tila ang kalikasan mismo ay tumigil upang saksihan ang unang hakbang ng paghilom. Tumawag na ako ng ambulansya at ng mga pulis. Wika ni Solana. Ang kanyang tono ay may bahid na ng kapayapaan. "Mabubuhay ka, Elias. Mabubuhay ka para pagbayaran ang bawat pagkakamali mo sa tamang paraan. Hindi sa pamamagitan ng kamatayan, kundi sa pamamagitan ng pagbabago." Narinig na nila ang papalapit na tunog ng mga sirena mula sa malayo. Ang mga pulang liwanag na tumatama sa mga puno ng niyog ay tila mga hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Habang dahan-dahang dumarating ang mga tagasagip, tumayo si Solana at binuhat si Lito. Hindi siya lumingon nang isakay si Elias sa stretcher. Ang bawat hakbang niya palayo sa talalampas ay tila isang pag-alis sa madilim na bahagi ng kanyang kasaysayan. Pagkalipas ng ilang buwan, ang Palawan Eco Resort ay muling nagliwanag. Wala na ang mga itim na anino ng kasakiman ni Marikit. Ang mga bulaklak ng sampagita ay muling naging mabango at ang mga manggagawa ay muling nakangiti. Si Solana, na ngayon ay kinikilala bilang ina ng Palawan, ay nakatayo sa balkonahe ng kanyang mansyon, pinapanood si Lito na naglalaro sa dalampasigan kasama si Datu.
Isang liham ang dumating mula sa kulungan. Galing ito kay Elias. Hindi ito binuksan ni Solana. Sa halip ay inilagay niya ito sa isang kahon na puno ng mga alaala. Hindi dahil sa galit, kundi dahil alam niyang may mga sugat na kahit maghilom ay nag-iiwan ng pilat na hindi na dapat muling buksan. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, isang balita ang nagpagitilas sa kanya. Si Marikit, na nasa loob ng kumpas ng batas, ay tila may huling alas na inihahanda. Isang pagbisita mula sa isang hindi inaasahang tao ang nagpabago sa timpla ng hapon ni Solana. Miss Solana, may isang babaeng naghihintay sa labas. Wika ng kanyang sekretarya. Sinasabi niyang siya ang tanging saksi sa huling habilin ng iyong ama na sadyang ibinaon ni Marikit sa ilalim ng dagat. Sino ang babaeng ito at ano ang nakatago sa huling habilin na maaaring magpabago muli sa tadhana ng mga Ortega? Ito na ba ang huling hakbang patungo sa ganap na katarungan o simula muli ng isang bagong pagsubok? Habang ang sikat ng araw ay unti-unting lumulubog sa dagat ng Palawan, nag-iiwan ng isang kulay kahel na guhit sa langit. Naramdaman ni Solana ang isang kakaibang kaba. Ang kapayapaan ay tila isang marupok na salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. Ang bawat dapit hapon sa Palawan ay hindi na tanda ng pagtatapos, kundi isang pangako na ang liwanag ay muling magbabalik sa mas maningning na paraan. Ang kulay kahel at lilang langit ay tila isang dambuhalang canvas na nagpapakita ng kapayapaang matagal na ipinagkait sa lupang ito. Sa gitna ng malawak na hardin ng sikat ng araw eco-resort, nakaupo si Solana sa isang yantok na upuan. Ang kanyang anyo ay payak lamang, isang puting bestidong koton, at ang kanyang buhok ay hinahayaan niyang tangayin ng sariwang hangin mula sa dagat. Wala na ang mabibigat na alahas, wala na ang maskara ng isang matigas na CEO. Ang tanging suot niya ay ang tunay na ngiti na nagmumula sa isang pusong wala nang kinikim-kim na pait. Ang misteryosong saksi na dumating, si Mr. Santos, ang matandang accountant ng kanyang ama, ay nagdala ng higit pa sa dokumento. Ibinigay nito ang huling liham ni Don Ortega na sadyang itinago ni Marikit sa ilalim ng mga lumang file. Sa liham na yon, nalaman ni Solana na ang kanyang ama ay matagal nang naglaan ng pondo para sa edukasyon ni Elias. Dahil alam ng matanda na ang bata ay may potensyal sa kabila ng kasalanan ng ama nito. Ang katotohanan ito ang tuluyang bumura sa huling bahid ng pagdududa sa dangal ng pamilya Ortega. Sa malayo, malapit sa bukana ng resort, makikita ang isang lalaking may dalang walis at timba. Si Elias, pagkatapos niyang lumabas sa ospital at harapin ang mga kasong sibil, pinili niyang huwag tumakbo. Sa halip na bumalik sa arkitektura, hiniling niya kay Solana na payagan siyang magtrabaho sa resort bilang isang simpleng utility worker. Ito ang kanyang paraan ng pagbabayad ng utang na loob at paglilinis ng kanyang hiya sa bawat salamin na kanyang pinupunasan, sa bawat tuyong dahon na kanyang tinitipon, tila unti-unti rin niyang nililinis ang mga lamat ng kanyang nakaraan. Hindi siya lumalapit kay Solana at hindi siya nagtatangkang maging bahagi ng buhay nito muli. Sapat na sa kanya ang makita, mula sa malayo na si Lito ay lumalaking masaya at malusog. Isang hapon, habang naglalakad si Solana, kasama si Datu at ang tumatakbong si Lito, sandaling nagtagpo ang mga mata ni na Solana at Elias. Walang sigaw, wala ring luhang pumatak. Isang tahimik na pagtango lamang ang ibinigay ni Solana. Isang hudyat ng patawad na hindi nangangailangan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi isang pagtanggap na ang bawat tao ay karapat-dapat sa isang bagong pagkakataon. Si Marikit naman ay naiwan sa likod ng mga rehas, kung saan man ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang sariling kasakiman. Ang kanyang bawat gabi ay puno ng pagsisisi, hindi dahil sa nagawa niyang krimen, kundi dahil sa pagkawala ng marangyang buhay na inakala niyang tunay na kaligayahan. Ang kanyang pagbagsak
ay naging isang aral sa buong bayan na ang hiram na ganda at yaman ay naglalaho, ngunit ang katotohanan ay nananatiling nakatayo. Ito ang golden moment ng kanilang bagong simula. Lumapit si Lito kay Solana at iniabot ang isang maliit na sigay na nakuha niya sa dalampasigan. "Mommy, look, it's like a little sun." Wika ng bata. Ang kanyang boses ay punong-puno ng inosenteng kagalakan. Niyakap ni Solana ang kanyang anak at tumingin kay Datu na palaging nakasuporta sa kanyang tabi. Ang pag-ibig na nararamdaman niya ngayon para kay Datu ay hindi na tulad ng dati na mabilis at nakakabulag. Ito ay isang pag-ibig na parang dahan-dahang pagsikat ng araw, mainit, matatag, at nagbibigay ng liwanag sa tamang paraan. Sa huling bahagi ng kanyang paglalakbay, natutunan ni Solana na ang tunay na katarungan ay hindi ang makitang nagdurusa ang mga kaaway, kundi ang mahanap ang sariling kapayapaan sa gitna ng pagkawasak. Ang kanyang buhay ay tila isang dalampasigan na hinalughog ng bagyo. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga alon ay nagdala ng mga bagong buhangin at mga hiyas na mas matibay kaysa sa dati. Ang bawat gabi ay may hangganan. Pulong ni Solana sa kanyang sarili habang pinapanood ang unang bituin na sumisikat sa langit. At ang bawat pusong marunong magpatawad ay laging makakahanap ng kanyang sariling liwanag. Dito nagtatapos ang kwento ng isang inang itinapon sa dilim, ngunit piniling maging sikat ng araw para sa kanyang sarili at para sa kanyang mahal na anak. Ang Palawan ay muling naging saksi sa isang himalang hindi gawa sa ginto, kundi gawa sa tibay ng loob, pag-asa at pag-ibig na walang hanggan. At sa paglubog ng araw na yon sa dalampasigan ng Palawan, ang katahimikan ay naging isang banal na awit ng muling pagsilang at wagas na pag-asa. Maraming salamat sa inyong paglalakbay. Kasama ko hanggang sa huling sandaling ito ng ating kwento. Habang sinusulat ko ang bawat kabanata ng buhay ni Solana, tila kasama ko rin kayong lumuluha at bumabangon sa bawat pagkakataon. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang isulat ang sandali ng paghihiwalay ni na Solana at Lito sa gitna ng unos. Ang hapdi ng isang ina na nawalan ng lahat ay tila isang sugat na bumukas din sa aking sariling puso. Nais kong ibahagi sa inyo na ang sikat ng araw ay hango sa mga tunay na damdamin at karanasang nasaksihan ko sa mga matitibay na kababaihan sa ating paligid. Ang kwentong ito ay isang munting paalala na ang ating mga pasakit ay parang mga binhing kailangang dumaan sa dilim ng lupa upang sa huli ay tumubo ng may dangal patungo sa sikat ng araw. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamaliwanag na apoy na tumutunaw sa tanikala ng ating nakaraan. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, may isang katanungang nais kong iwan sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Solana, sapat na ba ang ginawang pagsisisi ni Elias upang bigyan siya ng puwang sa iyong buhay? O mas nanaisin mong manatili siyang isang anino na lamang ng iyong nakaraan? Napakasarap malaman ang inyong saloobin tungkol dito. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, sa inyong mga like, at sa pagbabahagi ng kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ang inyong mga komento ang nagbibigay sa akin ng lakas upang patuloy na maghabi ng mga kwentong magbibigay inspirasyon. Hanggang sa muling pagsikat ng ating susunod na kwento, manatili sana ang pag-asa sa inyong mga puso.